lahat naman ng pagkakamali, may natututunan tayo. And ang importante is hindi na maulit yung same mistake. Ang sakit sa puso. Sa isang pagkakamali lang, grabe yung mawawala. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in our lives. Maulan dito sa South Korea ngayon kasi tapos na ang summer season, officially autumn season na. Ganon dito sa Korea eh. Kapag magpapalit na ng season, nandyan na yung madalas na pag-ulan. And excited akong ipakita sa inyo ang autumn foliage kasi ang ganda ng kulay ng paligid kapag autumn. Iba-iba yung colors. So, anyway, get ready with me. May mga nagdi-DM sa akin, nagtatanong kung magkano yung ginagastos ko kapag nagpapaderma ako. For 10 sessions, I paid 1.7 million won. Kasama na dun yung facial treatment and laser. This time kasi, merong na-add na treatment yung contouring sa jawline. So, hindi ko pa masyadong napapansin yung effect sa akin nun. Pero, ewan ko. Nirecommend lang kasi ng dermatologist ko. So, kung ano yung service na binibigay niya, edi accept lang ako na accept. Libre yun! Kasi nga, regular customer / patient na nila ako. So, may mga free services na binibigay yung dermatologist ko. Kahapon ako nagpa-derma. So, ganito yung itsura ng mukha ko after ng derma. Yun. Nag-break yan, mga whiteheads, blackheads, ganyan. Tapos, I'll show you itong right cheek ko talaga. May acne scars yan. Lalo na to ang deep. Ganito siya. Ang problema kasi sa akin, matagal mag-lighten yung mga scars and blemishes. Yan, hindi siya nag-fade kagad. Pero magla-lighten na to after a week. Ay, parang effective yung contouring na ginawa ng dermatologist ko. Nakita ko, parang pa-letter V yung ko. Yung mukha ko. Ay, Kasi kahapon yung third time na nag-receive ako ng ganung treatment. Uy, oo nga, Uy, oo nga! Effective! Sabi niya, yun daw yung mga ginagamit ng mga artista lately. Uy, or dahil sa massage na ginagawa ko. Parang effective din yung massage. Gawin nyo yung pag ganito. Every morning, I don't wash my face with facial foam. Water lang talaga. Naligo na ako. Tapos, syempre, hindi mawawala ang Bija Trouble Toner. Alam nyo, may mga nagme-message sa akin, Ate, thank you so much kasi nag-recommend ka nung Bija line and green tea line ng Innisfree. Sobrang effective. For me, na nasa Korea, hindi ako masyadong namamahalan sa products ng Innisfree. Pero, maraming nagsasabi na kapag binili sa Pilipinas, sobrang mahal. Hindi ko alam, siguro kasi nasanay ako sa currency ng Korea. So, for me, affordable lang and tamang presyo lang yung mga products and items sa Innisfree. Kasi may sobrang mahal pa talaga na halos ginto na yung presyo. Eh ako, nagsettle ako sa Innisfree kasi hiyang talaga sa akin and afford ko. May mga mahal kasi na hindi naman talaga nagmamatch and hiyang sa skin type natin. So, wala yan sa mahal ng produkto. Gamitin nyo yung hiyang sa inyo. Ako kasi sensitive yung skin ko. Kaya, kapag merong nahiyang sa akin, hindi ako na nagpapalit. So, ito yung toner. No foundation look tayo to netizens, ha? Yung parang pang everyday lang. Tapos, kung nasa bahay lang naman kayo and gusto nyo na you look pretty and pleasant, kagaya ni PMSK, kahit maglilinis lang tayo. Try nyo din. Okay, after ng toner, etong Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum. Yung freebies yung ginagamit ko ngayon kasi sobrang dami. Makikita nyo yung difference after a week. Ipapakita ko sa inyo. May glow na yung skin. Kapag may extra budget kayo, try nyo din magpa-facial treatment. May massage ako na natutunan. So, yung knuckles nyo. 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3. Tapos sa forehead, banatin nyo daw. Ganyan.
Tap-tap lang. Ganun. Pag nasa bahay, hindi naman talaga ako nagfa-foundation. Pagpapasok lang or paglalabas, yan. Or kapag feel ko. Lalo na kapag summer, ayoko kasi na sobrang kapal ng ina-apply sa mukha. Next is yung Biza Zika Balm X. Pinaka-moisturizer ko to. Kung nagmamadali kayo, tap-tap lang gawin nyo. Ayan. Hayaan lang ma-absorb ng skin ang ina-apply natin. O, diba? Moisturize na. And then, we should not forget to apply sunscreen. Ang ginagamit ko is Tone Up No Sebum Sunscreen. Perfect to para sa mga mainit na panahon and then yung oily yung skin type. Ang gusto ko dito sa Tone Up No Sebum Sunscreen, perfect siya pang cover din. Para na siyang BB cream. Yun yung pinaka-powder or foundation. Tsaka mabango. Make sure na hanggang leeg. Okay, apply lang evenly. Okay, oh, diba? Nice. Okay, tapos, brush ko lang yung kilay ko. Hindi na ako mag-draw. Magkano magpa-microblading? I paid 200,000 won para sa kilay ko. First session, tapos may retouch na isang beses. Kapag hindi ka satisfied, pwede ka mag-request ng isa pang session for retouch. Depende kasi yan. May mga customers kasi na hindi talaga nag-a-absorb yung ink sa skin. So, hindi lang kaya ng isang retouch. Okay. Tapos, curl ko lang yung aking eyelashes. Ang gamit ko is Skinny Micro Cara. Number 1 to. Yan o. Sobrang skinny niya. Natural lang yung look. Tapos, for my cheek, gagamitin ko yung Lips and Cheeks. Pink Flame ang shade, number 34, from Bobbi Brown. Mag-draw daw tayo ng triangle. Mukha ba triangle? Ba't ganun? Ba't hindi pa triangle? Yan, ganyan. Tama ba? Mukha na ba triangle? Ay, nako. Yan yun na nga. Kapag daw kasi round yung face, mag-draw ng triangular shape. Tapos i-blend. Parang hahaba yung mukha. Sige, carry na. Basta may may red-red yung mukha, no? Tapos under ng nose. Tapos under ng mata sa cheek. Mukha na ba tayong na-sunburn? Ay, okay lang din naman pala. Okay. Ay, tapos ito na din yung gagamitin ko sa lips ko. Oh, walang tapon. Okay, done. Mag-dry na tayo ng hair to netizens. Aside from Onuv, gumagamit din ako ng Perfect Serum from Mijang Sen. Maganda din to. Mabango to sa buhok. Pag may mga times na buhaghag ang buhok ko sa vlog, ibig sabihin tinamad ako mag-ayos ng buhok ko nun. Once na na-apply na, mag-blow dry na tayo ng hair. Pag nagda-dry ako ng hair, gamit ko is hot. Kapag medyo tuyo na yung hair nyo, gamit na kayo ng cold para sa pag-set ng buhok. Okay, na-set ko na ang aking hair. Actually, wala ning pagka-wave ng hair ko. Kailangan ko ulit magpa-salon. 2 months lang yung tinatagal ng wave. Yan. Tapos mag-apply ulit ng serum after mag-blow dry. Wala na din yung bangs ko, humaba na. Huwag na tayo mag-bangs. Accessories. Gold bangles tayo. Ito rin. Partner ng bangles. Simple lang tayo kasi sa bahay lang naman tayo. Kung gusto niyo ng dangling earrings, go lang kayo kung saan kayo confident. Ako gusto ko lang ng simple. Hindi na ako magre-rings kasi ako ay magluluto. Okay, so this is our look for today's video. Kala mo naman. Anong gagawin natin? Bakit ako nag-ayos? Magluluto tayo ng ano bang lulutuin natin? Wait, Ano nga? Nakalimutan ko. Nararamdaman nyo ba itong ganito? Naka-experience na ba kayo na alam nyo naman yung sasabihin nyo pero nakalimutan nyo? Nasa tip
na ng tongue nyo. Okay. Magluluto tayo ng special kimchi fried rice para sa brunch. Request ni Ina yon. Kaya, let's start cooking na to. Ang haba nung pause. Kaya, let's start cooking na to, netizens. Let's go. Tayo ay mag-apron para hindi ma-stain ng kimchi. Kailangan natin ng kimchi itlog. Magluto muna tayo ng eggs to netizens. Si Ina, pumasok na siya sa taekwondo. May training siya today. Mamaya ko na siya lutuan ng pagkain niya. Mag-add tayo ng salt and pepper. Very Korean style ang aming brunch. This time, kailangan nating maggayat ng kimchi. Pwede kayo maglagay ng ibang ingredients like tuna, spam, or Vienna sausage. Ako lalagyan ko ng spam kasi si Ijun, baka hindi niya kainin kapag pure kimchi lang. Si Ijun kasi takot siya sa kulay na pula. Feeling niya lahat maanghang. Pag nagki-kimchi fried rice ako, gumagamit ako ng sesame oil. Unahin natin ang spam. Sobrang easy to prepare lang ng kimchi fried rice. Basta meron lang kayong kimchi. Then, pwede na tayong maglagay ng kimchi. Pwede na tayong maglagay ng kanin. Si Ina and Alex favorite to. Kung gusto nyo na sobrang mapula ng kimchi fried rice nyo, yung pinaka-water ng kimchi, pwede kayong maglagay. Pero ako hindi na, kasi baka maanghangan si Ijun. Kapag yung kimchi nyo malasa na, hindi nyo na kailangan timplahan ng kimchi fried rice. Hindi nyo na kailangan maglagay ng salt and pepper to taste, kasi baka maalat na. Okay itong ganitong color, para pwede rin makain ng mga kids nyo. Kung maanghang ang kimchi, may option kayo na hugasan yung kimchi sa tubig para hindi masyadong maanghang. Okay, done ang kimchi fried rice. This time, magluluto ako ng Korean ramyeon. Partner ng kimchi fried rice. This one is for Alex. Okay, luto na ang ramyeon. Very Korean style. Wow! Nice. Ayan. This is our meal. Kain tayo! Okay. So, ayan. At least kinakain ni Izzy. Si Ina mamaya pa kakain pagkagaling niya sa taekwondo. Tapos after sa taekwondo, meron pa siyang math academy. Dessert time, tig-isa kami. Rich vanilla for Alex. Ayaw kasi niya ng mga chocolate. Ako naman ay chick-chook weasel. Eto, I'll share lang yung Korean grapes. Pag kinain nyo to, humihiwalay siya sa balat. Ay, ano ba yan? Thank you. Masarap ba ang ice cream ng Korea? Yes. Hindi ganun katamis. Pero, namimiss ko din yung ice cream natin sa Philippines. Lalo na yung ube makapuno.
Kain tayo. Hindi uso dito yung serving spoon. Tapos yung ipapasa sa baso, hindi. Kasi hindi naman nagtatagal yung isang pagkain sa ref. Kinakain kagad. Normal to sa Korea. Huwag kayo mandire. May nagtanong magkano bill namin sa kuryente. Well, okay. Ang bill namin last month ay 109,420. Pero this month, mas mataas kasi halos everyday kaming nag-aircon. Share ko sa inyo yung susunod naming bill. Busog. Thank you, Lord. You wash the dishes. I cooked a meal. Do your part. Aren't you gonna wash the dishes? Heart. Arasa, okay. I'll wash the dishes. Your heart is enough. Maghahanda ako ng ginataang mais para sa merienda. Perfect yun sa weather. Malamig-lamig. Autumn feels na talaga to Netsens. Joke ko lang si Alex kanina na maghugas ng pinggan. Kayo ba, nauutusan niyo yung mga mister nyo na maghugas ng pinggan? Or tulungan kayo sa gawaing bahay? Si Alex, yes. Gumagawa naman siya sa bahay. Pag hindi siya pagod. Inuobliga ko ba siya? No. Malinis na ang kusina. Heart. Ito ay pang recycling materials. Lalabas kami ni Alex. Ipapacheck namin yung sasakyan, si Santa Fe. Sobrang nakakadurog ng puso ang nangyari kay Santa Fe. Sino may kasalanan? Ako. Si Ijun, kasama niya yung mga friends niya, nag-bowling sila. Si Ina, papasok sa Math Academy. Kaya kaming dalawa lang ni Alex sa magkasama. Si Santa Fe ay na-scratch. Nasaktan, yan. Ipapa-estimate namin kung magkano ang pagpapagawa ni Santa Fe. Ang pangit kasi niya, hindi lang siya halata kasi color black. Pero pag tinignan mo and tinitigan mo, nilapitan mo, nalasing. Tama ba yung kanta? Hindi siya talaga appealing sa mata. And every time na naaalala ko yung kasyungahan ko sa pagdadrive, hindi ako makahinga. Na-stress ako. Eto dito. Ayan, oh. Dito yan. Praying na hindi ganun kamahal. I'll show you. Ito medyo maliwanag na. Ito. Ayan, oh. Oh, diba? Yan siya. Sorry talaga. Ang maganda dito sa Korea, sa isang store or any business establishments, kapag walang tao, nag-iiwan sila ng note and contact number. Kagaya niyan. Nasa labas daw. So, ayan yung contact number. Kahit wala yung in charge, nagpa-send siya ng picture and then inestimate niya na kapag inayos yung nayupe and nirepaint, more or less, aabot ng 450,000 won yung babayaran. Pero, mahalata pa rin yung yupe kahit i-repaint and medyo ayusin. Nire-recommend niya na palitan na lang yung buong door. So, aabot ng around 800,000 won yung pagpapalit ng door. Meron akong kakilala kung saan ako nagpapahangin ng gulong and nagpapagawa nung Kia ko
na medyo mura. Mag-ask kami doon. Kasi kapag sa Hyundai Car Service Center, sobrang mahal talaga. Kaya ayokong dalhin doon. Baka umabot ng 1 million won. Sayang din yung matitipid. Ang sakit sa puso. Grabe. Sa isang pagkakamali lang, grabe yung mawawala. So, sa mga drivers dyan, huwag kayong ma-pressure kahit nagmamadali kayo. I-check yung maigi lahat bago kayo mag-start mag-drive. Lesson learned. Ang tagal ko nang nagda-drive. First time ko talagang magasgas sa poste sa parking. Lahat naman ng pagkakamali, may natututunan tayo. And ang importante is hindi na maulit yung same mistake. Sakit sa bangs nung gasgas. Si Alex, pinapagalitan na ako. Paano ako pagalitan ni Alex? Seryoso, mababang tone, kalmado, pero alam ko na galit na siya. Hindi ko naman kasalanan. Pag galit na siya, tahimik na lang ako. Tapos, I'm dying inside. 아이고. 야, 이거는 이렇게가 아니고 이거만 여기 예, 이거 가능할 것 같은데. Ay. Pwede na mag-smile. Okay, so next week na namin ipapagawa since weekend today. Kulang na yung oras. So, nagpa-schedule na kami. Sobrang bait ni Sadyang Nim. Hindi ako masyadong gagastos ng malaki. Aside dun sa na-scratch and na-yupe, meron pang papalitan na parts. More or less, nasa 500,000 din yung magagastos. Someone asked me, anong ginagawa ko kapag na-stress ako? Naglilinis ako. That's how I release my stress. So, nagpaiwan ako dito sa sasakyan para maglinis. Kasi pinapagalitan nga ako ni Alex. Hindi naman niya ako sinisisi kung bakit na-scratch yung sasakyan. Pero syempre, instead na yung gagastusin sa pagpapagawa ng sasakyan i-save, mababawasan yung savings. Naintindihan ko naman kasi meron kami talagang amount na sinisave every month. Hindi ko naman sinasadya na ma-scratch yung sasakyan. Baka din siya, stress din siya and may iniisip kaya niya ako pinapagalitan. Anyway, deserve ko namang mapagalitan. Lumaban ba ako? Hindi. Tumahimik na lang ako. And mega tawad ako dun kay Sadyang Nim kanina. Anyway, maglinis na lang tayo ng sasakyan to netizens bago ako umakyat sa taas. Ayoko lang na pareho kaming uminit ang ulo ni Alex. So, kailangan ko ng space. Nag-apologize naman ako. Sabi ko, hindi ko talaga sinasadya and hindi ko na uulitin. Mas magiging careful na lang ako. Ito lang yun. Papagpagin natin. Meron akong mini dustpan. Ito lang yun. Nare-relax ako kapag naglilinis ako. Pag ako ang may kasalanan, hindi na ako lumalaban. Tahimik na ako. Pero syempre, sumasama yung loob ko, lalo na kapag hindi ko naman talaga sinasadya. Pinapakinggan ko lang din si Alex. Tapos lilipas na lang. Mamaya, magluluto na lang ako ng merienda pag akyat. Malinis na yung sasakyan. Lipat ko na sa basement. Uulan eh. Tapos nagasgas ulit, no? Kayo ba?
Pag may nagawa kayong kasalanan tapos pinagalitan kayo, nagagalit din ba kayo instead na mag-sorry? Ako nagsusorry kagad. Yan si Alex, magsusorry yan sa akin. Mamaya. Kasi sumama loob ko eh. Alam niya namang hindi ko sinasadya. Hingi yan ng pasensya sa akin mamaya. Kilala ko na ang asawa ko. So syempre, di ba na-trauma ako dito sa parking. Hindi ako makapag-park ng maayos. Kompleto to eh. May camera. Yan. Oh, ayan. No, tingnan niyo yung alarm. Okay. Thank you, Lord. Okay. Saan ko nagasgas yung sasakyan? Share ko sa inyo kung saan. Ito yun. Dito. Natanggal yung grabber. Kabilaan yan eh. Dito na gasgas si Santa Fe. Yan. Ang haggard ko na. Then, ganito ako kapag pinapagalitan ako ni Alex. As in, mahalata mo talaga sa mukha ko na down ako. Pag pinapagalitan, dapat daw ganito yung itsura. Nagsalang na ako ng tubig. Maglalagay tayo ng malagkit. 1 cup ng malagkit. Lagay na natin yung... Pakuluin lang natin para lumambot ang malagkit. Nagluto na pala ako ng sago. Dapat kahapon ko to lulutuin. Kaya lang, hindi masarap kapag kakainin na malamig, di ba? Yung naka-ref. Mas masarap kainin pag bagong luto. Kaya yung sago na luto na. Okay lang ba to? Okay lang naman yung pagkakaluto ko ng sago this time. Wala nang puti-puti. Check natin ang malagkit. Lalagay ko na yung gata. Okay, tapos pwede na tayo maglagay ng condensed milk. Hindi ako masyadong maglalagay ng condensed milk kasi baka ayaw ng Korean family ko yung masyadong matamis. Haluin lang natin para hindi magdikit sa pot. Pwede na nating ilagay ang corn kernel. And then yung sweet corn. Pwede na tayo maglagay ng vanilla extract. And yung sago, mukhang masarap ang aking ginataang mais. First time ko magluto na to eh. Parang luto na, no? Luto na ba to? Siguro luto na to. Patikim ko kay Alex. Oh, diba? Ginataang mais. Philippine joke. Parang kulang sa luto. Philippine joke. Okay lang. Pwede mo maglagay ng cheese dito. 미안해. 부딪혔어. 어떨까? Prepare ako ng coffee for Alex. Kano? Okay, that's it. I'm going to end this video na kasi wala talaga sa mood si Alex na wala siya sa mood nung nalaman niya kung magkano yung magagastos sa sasakyan. And gusto ka na lang din magpakalma. Stress din ako kasi sayang din naman yung 500,000 won, diba? Dahil lang sa isa kong pagkakamali. Anyway, masaya pa rin ako kasi nakapagluto ako ng Korean food and Filipino style merienda
para sa Korean family ko. And nakain naman. So, thank you so much to netizens sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Sa mga drivers dyan, please be careful. I-check nyo yung surroundings nyo, yung space ng sasakyan pag lalabas or pag magpa-park kayo, yung side mirror, rear mirror. Anyway, lahat yun i-check nyo bago kayo umandar. And huwag magmadali. Kasi pag nagmamadali, natataranta. So, ang tendency na aksidente. Okay. At least, okay naman ako. Yung sasakyan lang talaga yung nasira. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!